Sa ilalim ng paksang, ang ebanghelyo na pinangunahan ng Diyos, sama-sama nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos. Bago natin simulan ang sermon sa araw na ito, may ilang tanong ako para sa inyong lahat. Naniniwala ba kayo sa Diyos? Naniniwala rin ba kayo na ang lahat ng salita sa 66 na aklat ng Biblia ay tiyak na matutupad? Dahil ang mga salita ng Biblia ay ang mga nasusulat na salitang ibinigay ng Diyos. Kung inaangkin nating lahat na naniniwala tayo sa Diyos, hindi ba dapat din tayong maniwala sa lahat ng salitang nakarecord sa Biblia? Buksan natin ang Matthew chapter 24. Sa Matthew chapter 24 verse 14, nasusulat, hindi ba ito ang ebanghelyo ng katotohanan ng bagong tipan na ipinapangaral natin ngayon? At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ano ang mangyayari? Ito ay ipahahayag. Gaano kalayo ito aabot? Sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. Mga kapatid, naniniwala ba kayo rito? Kung naniniwala tayo sa Diyos, dapat tayong maniwala sa mga salitang direktang sinabi ng Diyos. Muli nating basahin ang mga salitang direktang sinabi ni Jesus 2,000 taong nakalilipas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. Sinabi niya na ito ay walang dudang matutupad. Hanggang saan ang sinabi niya? Hanggang sa buong daigdig at sa lahat ng bansa. Kung gayon, kung naniniwala tayo sa Diyos, dapat din tayong maniwala sa mga salitang ito ng Diyos. Hindi natin dapat na ituring ang mga ito bilang mga salita lang na nasa Biblia, at walang kaugnayan sa atin. Dito, kabilang sa lahat ng bansa, ang mga tao sa Asia, Africa, Oceania, Europa, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Hilagang China, Timog China, Hilagang India, Timog India, Russia, Brazil, at Korea. Hindi ba nito sinasaklaw at kinabibilangan ng lahat ng bansa sa buong mundo? Kalooban ng Diyos na ang ebanghelyong ito ay may pangaral sa bawat taong nabubuhay sa global na nayon. Malinaw na sinabi ng Diyos na ang ating ebanghelyo ay ipapangaral sa lahat ng bansa sa buong mundo, nang hindi binubukod ang sinuman. Ang salita ng Diyos ay tiyak na matutupad ng eksakto, gaya ng kanyang sinabi. Muli nating basahin ang mga katuruan ni Propetang Isaias. Sama-sama nating buksan ang Isaiah chapter 14 verse 24. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa, gaya ng aking binalak, gayon ang mangyayari, at gaya ng aking pinanukala, gayon ang mananatili. Ito ang ebanghelyong pinaplano ng Diyos, at pinangungunahan ng Diyos. Ang Matthew chapter 24 verse 14 ay naglalaman ng mga salitang sinabi mismo ng Diyos nang pumarito siya sa lupa 2,000 taong nakalipas sa laman, sa pangalang Jesus. Sa Isaiah chapter 14 verse 26, nasusulat, ito ang panukala na ipinanukala tungkol sa buong lupa, at ito ang kamay na iniunat sa lahat ng mga bansa. Sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo, at sinong magpapawalang bisa nito? Ang kanyang kamay ay nakaunat, at sinong mag-uurong nito? Walang makakapigil o makakatalo sa ginagawa ng Diyos. Gaya ng laging nabanggit, walang sinuman, gaano man kalakas, gaano man kalaki ang kamay niya, ang makakapigil sa pagdating ng tagsibol sa pagsasabing, huwag kang dumating, tagsibol. Gaano man natin subukang hawakan ang paalis na taglamig, hindi natin ito mapapanatili. Sino ang namamahala rito? Nasusulat, sapagkat pinanukala ng Diyos, at sino ang magpapawalang bisa nito? Sino ang makakapigil nito? Kung gayon, paano naman ang mga salita sa Matthew chapter 24 verse 14 na nagtuturo, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa? Ito ay tiyak na may isa sa katuparan.
Kung may nagdududa rito, hindi siya may tuturing na naniniwala sa Diyos. Hindi tayo dapat na magsabi lang ng, naniniwala ako, sa konseptual na paraan, kundi dapat tayong matatag na maniwala na ang anumang binigkas ng Diyos, ay tiyak na matutupad.